Ang butihing senador, Francis Tolentino. Yun, na-miss ko yan. Oh, tinalaga kahapon bilang acting DOLE Secretary. At ngayon po'y makakapanayam natin. Ano ha? Senator Santol, kayo po'y napapanood muli ano, ha? Sa Net25, Radyo Agila. Siyempre po sa ating palatuntunan sa ganang mamamayan. Si Jen po, tsaka si Benny. Wala po si Nelson Nasa abroad. Santol? Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa inyong hapon. dalawa, sa inyong mga taga-subaybay. Yes. No, long time no hear, Sentol. Kumusta na po Opo, kayo? nandito lang po tayo. Ready na po ba tayo dyan sa Hindi. mga problemang haharapin dyan sa Department of Labor and Employment? Opo, first day ko po ngayon at mainit po. Kasi walang aircon pala doon sa opisina ko. So electric fan kami. Akala ko bakit So, mainit? mainit po ang ano. So okay naman po. May mga nagawa naman po tayo maghapon. At sa may nagawa naman po tayo maghapon at sa palagay ko nakaambag naman tayo ng kaunti sa hanay na manggagawa ngayong araw na ito. Opo. Ano ho bang nasa isipan ninyo na mga pwede nyo pong gawin bilang bagong DOLE Secretary, sir? Anak ko, marami na ako nilatag kanina. Unang-una, siguro kung nabalitaan nyo, 30 minutes pag turnover sa akin na sinuspindi ko na yung Regional Director ng Region 3 ng DOLE. Aha. Dahil po sa kapabayaan din, under investigation, dahil doon sa gumuhong building sa Angeles. Kasi nagkaroon na ng work stoppage yun, pero nilift nila. Ang sabi ko, bakit hindi continuous yung inyong monitoring? Opo. So, bawal po kasi sa ating umiiral na batas, lalong-lalo na sa occupational safety and hazard na magkaroon ng tulugan sa ginagawang gusali ang mga manggagawa. Dapat po may sariling barracks. Opo. Kaya yung may sariling barracks 5 meters away, buhay po yun. Yung po mga nasa loob, ito po yung sa Malangit na ito na yung retrieval operations na ata ngayon. Opo. At napakarami pa akong violation. So, yun po ay nagkaroon ng work stoppage, subalit pinatuloy nila. Doon po ako nagtataka. So, kaya nasuspend ko po kaninang umaga yung regional director ng DOLE, Region 3. So, magkakaroon po kayo na bukod na investigation dito, Sec? Ay, opo, nag-issue na po ako ng order. 3-man committee to submit a report on or before June 12. Aha. So, yun palang una, no? Ano pa po, Sec? Ang harami-rami pa ho ito at magkakaroon po tayo ng hotline naman para sa mga platform riders natin, yung mga nagdadrive, naghahatid ng kape ni Benny paghating gabi, deliver ng pagkain, nauulanan, hinahabol ng aso. So yun po bibigyan din natin ng proteksyon. So i-establish ko pa yung hotline nito, hindi ko pa sabi kung kailan kasi technical na po ito. Opo. Kailangan na ng cooperation sa NTC o kung saan man. So, yun po yung mga kasunod. Is patitibayin po natin yung ating inspectorate. Kasi ang Department of Labor may mga labor inspection team. Yes po, tama. So, kailangan po maganda rin po ang training noon at may integridad. So, yun po yung mga nakalinya sa isip ko ngayon. Pero medyo pagod pa po tayo. Dahil unang araw natin ngayon. Present naman po tayo. Opo. Present tayo ngayong araw na ito. Meron akong isa narinig kanina na nagpaplano kayo na parang PAW, yung tutulong sa mga manggagawa, abogado. Paki-expand nyo nga po yun. Yung Labor Attorney's Office. Opo, magbigay ng libreng legal services para sa manggagawa, lalong-lalo na yung walang pambayad na abogado. Parang PAW. Ito Okay. naman LAW. Kapag kalima, manggagawa, Labor at Attorney's Office. Legal dismissal. Oo, wala kang abogado, yung Labor Attorney's Office ay magbibigay sa iyo ng libreng services. iba pa po ito yung di ba NLRC ang humaharap sa mga ganito, yung mga Hindi po, sila po yung husgado. Yes po. Sila po yung husgado, yung NLRC. Pero yung kadalasan, yung ating mga manggagawa, walang abogado, nagsesettle na lang yon. Ngayon po, bibigyan natin siya ng abogado. Ayun. So, libre po ito. Sec, palano ninyo? Libre po yan. Opo. Opo. Nako. Parang yung PAW, ganun din. Mga bagong approach yung ginagamit ngayon ng ating Secretary Tolentino.
yung sa Grab na yan, maganda yan ha. Oo. Dahil ngayon lang natin narinig yan. Napapanahon. Oo, napapanahon. Oo, dahil kasi hinahabol ng aso yung mga yun, ulanan, wala namang protection yung mga yun. Minsan, pati mga gasolinahan, hindi sila pinagbabawal silang jumingle. So, kapag naglabas tayo ng order na kahit yung mga gasolinahan, ipagbigyan nila na gumamit pala, sumilong sa gasolinahan o pumunta sa CR, lalo-lalo na pag bisoros ng gabi at bumabagyo. So pagka tinanggihan sila, pwede nilang ireklamo yon, Sec. May consequences po yan. Yun po yung binabalangkas po natin. Pagbigyan niyo pa ako ng ilang araw, ilalabas ko po yan. Hindi lang medyo nahirapan lang tayo ng first day First time ko nakarating dito sa Dole, dito pala ito sa Intramuros. So ngayon medyo alam na natin ang pasikot-sikot. Matraffic po Pero dyan, bukas Sec. po, nasa Pampanga ako bukas doon sa Gumuhong Gusali. Ayun. Yun ang agad ang una niyong pupuntahan, Sec. Opo, Oho. bukas nandun po tayo. Oho. Naku, di sige po, di namin kayo... Ano pa po gusto niyong ibilin ngayon sa mga magagawa? Medyo malawak-lawak po itong trabaho niyo, Sec. Ay, nandito lang po si Tol. At maraming salamat sa inyo, sa media na asahan niyo po na mas dynamic din naman tayo at tutuloy natin po yung mga nagawa ng ating mga predecessors. Oho. Ano po ang ibinilin sa inyo ng Pangulong Bongbong nung tinanggap niyo po yung gampaning ito, Sec? Siguro yung isulong pag-uplift ng dignity ng ating mga manggagawa. Ayun, oho. Talagang importante yan. Taga-taga din ako. Sec, salamat po at mukhang busy-busy kayo. Salamat po sa inyo. Sa ibang Salamat araw, po sa tawagan ulit inyo. namin kayo, ha? Maraming salamat po, Sec. Papasyal po ako dyan. Yes. Tinanggal niyo na po ako dyan Dati announcer po ako dyan Hindi po, lagi po kayong welcome dito. Kayo lang po ang naging busy. Illegal dismissal po. Illegal dismissal po kayo. Biro lang po yan. Mabuhay po kayo. Opo, Sec, ingat po, ha? Maraming salamat po.